Update sa road rage sa Antipolo. Totoo nga bang nagyabang ang mga riders at pinagtulungan ang driver ng Fortuner? Habang patuloy ang investigasyon sa kontrobersyal na road rage incident sa Antipolo noong Linggo, Marso 30, lumalabas ang panibagong bersyon ng kwento mula sa mga saksi. Bagamat wala pang opisyal na pahayag mula sa mga awtoridad, maraming nagtataka kung sino nga ba talaga ang tunay na agresor sa insidenteng ito. Ayon sa mga testigo, nagsimula ang lahat sa isang simpleng muntikang banggaan. Mabilis ang takbo ng itim na Toyota Fortuner na minamaneho ng isang Kenneth, 28 anyos, at muntik na nitong masagi ang isang motorcycle rider. Ngunit sa halip na palampasin ang insidente at hayaan na lamang ito, nag-init ang ulo ng rider at agad siyang naghanap ng kakampi. Hindi lang ito humabol, nagsumbong paumano sa ibang grupo ng riders. Ilang saglit lang, ang simpleng sagian ay nauwi sa isang mapanganib sitwasyon. Pinagkaisahan na ng isang grupo ng nagkakaisang riders ang Fortuner. Ayon sa isang saksi, sinubukan pang umiwas ni Kenneth at pinatakbo ng mabilis ang kanyang sasakyan upang hindi na lumaki pa ang gulo. Pero hindi siya tinantanan ng grupo. Ang pinakanakakagulat, isang pickup truck umano ang sinadyang humarang sa daraanan ng Fortuner, dahilan upang mapilitang huminto si Kenneth. At dito na nagsimula ang tunay na bangungot. Bumaba si Kenneth para makipag-usap, pero sa halip na mapayapang pag-uusap, agad siyang sinalubong ng mga rider at pinagtulungan umano siyang bugbugin. Pinagtulungan siya, sabi ng isang saksi. Dapat hinayaan na lang ng nakamotor. Hindi naman siya nasagi, muntikan lang. Pero dahil sa sobrang init ng ulo nila, inabangan nila at hinarang. Hindi na siya makatakbo, kaya bumaba siya. Tapos pinagpipilitan nilang bugbugin. Ano pang magagawa niya? Dahil sa matinding tensyon at takot, tila nagdilim na ang paningin ni Kenneth. Walang ibang pagpipilian, inilabas niya ang kanyang at pinaputo ng mga lalaking umaatake sa kanya. Sa isang iglap, 3 tao ang dugo umagsak. Isinugod ang mga biktima sa Kabading Hospital, ngunit sa kasamaang palad, isa sa kanila ang binawian ng Samantala, matapos ang pamamaril, agad na isinakay ni Kenneth ang kanyang sugatang asawa sa kanyang sasakyan at sinubukang tumakas. Pero hindi nagtagal na sukol siya ng mga pulis sa isang checkpoint sa Masinag, Barangay Mayamot, kung saan siya ay tuluyang inaresto. Sa ngayon, maraming netizens ang hati ang opinyon. May mga nagsasabing self-defense ang ginawa ni Kenneth dahil sa bugbong inabot niya. Mayroon namang nagsasabing dapat hindi siya nagdala ng kung hindi niya ito gagamitin ng tama. Mga pulis at sa mismong mga sangkot sa insidente, isang mahigpit na paalala ang iniwan ng pangyayaring ito. Sa kalsada, hindi lang bilis ng sasakyan ang dapat ingatan, kundi pati ang init ng ulo na maaaring humantong sa isang bagay ang malinaw. Kung hindi sana nagpadala sa ang grupo ng mga riders at hinayaan na lamang nilang dumaan ang Fortuner, hindi sana nauwi sa trahedya ang lahat. Sa halip na ipadaan sa marahas na paraan, bakit hindi na lang nila inireport sa mga awtoridad kung talagang may gusto silang habulin na hustisya? Habang inaantay ang opisyal na pahayag mula sa mga pulis at sa mismong mga sangkot sa insidente, isang mahigpit na paalala ang iniwan ng pangyayaring ito. Sa kalsada, hindi lang bilis ng sasakyan ang dapat ingatan, kundi pati ang init ng ulo na maaaring humantong sa trahedya.